Here we go mga sir, heto na nga ang ating pinakahihintay. Boruto 2 Blue Vortex Chapter 19, spoilers! At katulad nga ng ating inaasahan dun sa ginawa nating content na about sa tsuri ng bakbakang Ryu versus Yodo, Araya, Sarada at Mitsuki. Na yan ngang hinulaan natin na bakbakang magaganap nangyari na nga dito sa Chapter 19. Yes guys, dahil nga pinakita na nga rin dito ang paggamit ni Sarada ng Chidori at ang pag-activate na nga rin ng Sage Mode ni Mitsuki. Nakalinsabay pa nga niyan ang paggamit dito ni Araya ng kanyang counter blade laban dito kay Ryu. Nasa kabilang banda naman tulad nga rin ng ating theory sa nakaraan na maiipit nga dito si Konohamaru laban kay Matsuri. So ilan lamang yan sa mga pangyayaring naganap dito na sinasabi sa spoilers ng Boruto 2 Blue Vortex Chapter 19. Pero para mas maging kaaya-aya mga pangyayaring naganap dito, atin na ngang saysayin ang mga kaganapan dito mga parekoy. So tara umpisa na natin. At ang cover page nga natin para sa chapter na ito ay ito nga si Teacher Moigi. At nagsimula nga daw ang chapter sa pagbabalik tanaw or sa isang flashback noong bata pa sila Shinki, Araya, nakasama nga daw nila si Gaara. Chapter begins with flashback of kid Shinki and Araya with Gaara, I think. It's about the blade or sword. So ibig sabihin guys, yung flashback na pinakita dito is mukhang patungkol nga dun sa blade na ginamit ni Araya sa nakaraan na pinang-counter nga niya sa Iron Sun ni Ryu, which is si Evil Shinki. Na itong flashback na to, parang pinag-uusapan nila dito yung pag-create o paglikha o yung paggawa nila ng isang sword na siyang makakalaban o makaka-counter lamang sa Iron Sun di Shinki. Then nakasunod naman na sinasabi dito, back to the present time. So ibig sabihin tapos na pinakita yung flashback nila Shinki at Araya kanina nung mga bata pa sila. At dito naman sa present time, Araya used his blade and dissipate Mitsuki Iron Sun. So he is free and join Sarada and Sanko against Ryu. So ibig sabihin guys, nahuli din si Mitsuki ng Iron Sun ni Ryu, pero ginamit nga daw ni Araya dito yung kanyang blade para nga daw makawala si Mitsuki at nang makapagtulungan na nga daw sila ni Sarada. Then syempre bukod dyan sinasabi nga rin dito, no Kawaki in the chapter, Amado Sumire in the chapter. So yun guys, asahan natin na hindi nga daw ipapakita dito si Kawaki. Hindi natin alam, baka pinag-Yossi break muna, pinagala muna ni Amado kasi nga pinatulog at wala rin siya magagawa. So mga ganun no, kasi hindi niya mapalagan si Amado kasi naka Amado yung controller niya. So baka pinagala-gala muna. Magpahangin ka muna sa labas boy. Anyway, ang sunod nga na sinasabi dito, yan guys, bumalik na nga sa bakbakan. Sinasabi, Ryu goes serious and attack them with a lot of Iron Sun, but Araya counter-attack with his blade, so it gets dissipated. So ibig sabihin guys, kumana na naman daw si Ryu ng kanyang Iron Sun, pero counter-attack nga agad dito si Araya. Kaya ang nangyari naglaho nga daw o nawasak ang mga Iron Sun ni Ryu. So tama nga yung theory natin nakaraan na mukhang mahihirapan pa nga rin dito si Ryu dahil nga dun sa counter blade na ginagamit sa kanya ni Araya. Dahil nga sinabi rin dito, Iron Sun appears from below behind them, so Araya again used his blade. Kaya yun guys no, mukhang tuloy-tuloy nga yung bakbakan dito. Mukhang tuloy-tuloy nga sa pag-atake si Ryu gamit ng kanyang Iron Sun. At mukhang tuloy-tuloy din sa pag-counter-attack si Araya gamit ng kanyang blade. Kaya habang patuloy nga mga atake at mga counter-attack, dito nga sa kasunod sinasabi, Sarada uses Katon on Ryu but he defends against it with Iron Sun shield. So gamit nga daw ang Iron Sun ni Ryu ginawa nga daw niya itong shield laban sa Katon Jutsu na ginawa o nilikha ni Sarada. At kalinsabay niya yung sinasabi nga rin dito, Mitsuki Snakes appears from behind and managed to hold Ryu in place with them to attack him. So yun mga pare, napakaangas. Gamit nga daw ang mga ahas nagawa nga daw na ma-hold ni Mitsuki si Ryu. At sa pagkakataon yun dun nga daw nila atakihin si Ryu habang hindi ito makagalaw. Kaya ang kasunod na sinasabi dito mga sir, heto na. Sage Mode Mitsuki attack Ryu with his snakes but he evades the attack by turning himself into Iron Sun. So ibig sabihin guys, nung ma-hold na nga daw nila si Ryu at nang inatake na nga daw nila si Ryu, bigla nga daw itong naging Iron Sun. Something like din dun sa ginawa niya kay Mitsuki dun sa laban nila dati. Nagagawa ni Shinkin na maging Iron Sun ng katawan niya at ibalik din ng katawan niya gamit ang Iron Sun. Dahil nga ang kasunod dito ganun nga din ang sinasabi. Araya uses his blade to counter this. The Iron Suns are joining together forming Ryu's body. So yun nga no, kahit anong gawing ataking ginagawa nila kay Ryu na mawasak ang Iron Sun nito, bumabalik nga din ang totoong katawan nito gamit din ng Iron Sun. At syempre bukod dyan, sinubukan pa nilang gawin dito, Sage Mode Mitsuki managed to land an attack and Sarada activates her Sharingan and use Chidori on Ryu's body. At yun nga mga pare ko, yung nag-activate na nga ng Sharingan dito si Sarada at gumamit na ito ng kanyang Chidori para nga subukang punitin ng katawan ni Ryu. At syempre as usual, kahit nga Chidori na ang ginamit dito ni Sarada, ang kasunod naman sinabi dito,
Ryu turned into Iron Suns again. The Chidori wasn't enough to take him down. So yun nga guys, wala pa rin kwenta dito yung Chidori ni Sarada para punitin o tuluyang wasakin si Ryu. Anduga mga pare, kahit matamaan mo si Ryu ng mga atake mo at kahit magkawasak-wasak siya, nag-iipon nga lang din yung mga Iron Sun niya at mag-form ito sa kanyang katawan. Bubuuhin at bubuuhin nga lang din ng Iron Sun ni Ryu yung katawan niya. So mukhang napakahirap nga nito labanan, no? So habang sinasaysay nga mga bakbakan dyan, ang kasunod naman na sinabi dito, we're back to Matsuri and Konohamaru. She's angry why only Mohoigi can call her Konohamaru-chan. So ito naman guys, ito yung sinasabi natin nakaraan na nagsiselos nga si Matsuri na kung sino nga ba daw yung sinasabi kasi ni Konohamaru na isang babae na tumatawag lang sa kanya ng Konohamaru-chan. Selos yun. Anyway, matapos nga ang panandali ang sinabi na yan, nagbago naman ang eksena na pinakita na sinasabi, we see Ada watching and saying Konohamaru is in trouble, saying he can devour at any moment after Kashin Koji asked her about the situation. So ibig sabihin guys, tinanong ni Kashin Koji sa Ada na ano na nga ba daw anong nangyari sa naging sitwasyon ngayon ni Konohamaru. Nasagot naman sa kanya ni Ada na si Konohamaru nga daw ay nasa alanganing sitwasyon at anytime o any moment, pwede na nga daw siyang lamunin ni Matsuri. Kaya nang malaman na nga ni Kashin Koji ang lagay dito ni Konohamaru, dito nga ang kasunod na tinanong niya is yung lagay naman daw nila Sarada laban kay Ryu. Boruto and Kashin Koji asked about Sarada and the others against Ryu. Ada says they managed to hold their ground, but Konohamaru is in trouble. So yun nga guys, ibig sabihin ni Ada, goods naman daw sila Sarada laban kay Ryu, pero ang mukhang tagilid nga daw talaga dito ay si Konohamaru laban kay Matsuri. Kaya nga nang malaman nila Kashin Koji at Boruto yan, dito nga sinasabi, seems Boruto wants to join, but Kashin Koji tells him nope. So yan guys, no, ibig sabihin, gusto na nga daw back upan ni Boruto sila Konohamaru, pero mukhang hindi siya pinayagan dito ni Kashin Koji. Then matapos nga sabihin ng mga pangyayari niyan, bumalik naman daw ang eksena dito sa mga Shinju na sinasabi, back to the Shinju dimension, we see Jura, Hidari, and Bug talking them and blah 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 blah. So doon nga daw sa dimension nila Jura o ng mga Shinju, nag-uusap sila patungkol sa pag-ibig. So parang ibig sabihin dito ng pag-ibig na pinag-uusapan nila, no, yung mga target nila na minamahal nila. Parang pinapaliwanag sa kanila ni Jura is yung kanilang magiging target, which is sila Bug at Hidari, ay yung mas malalapit sa loob nila. So something like that na parang ganun yung ibig sabihin ni Jura. At matapos nga niyan, lumipat naman ng eksena at sinasabi, back to the fight, Araya uses his blade to counter Ryu's ability to turn himself into Iron Sand, Ryu's body form, and summons claw grinds from his cloth. So yun guys, ang angas. Bali ang ginawa daw dito ni Araya, gamit din ng kanyang sandata o blade. May ginawa nga daw siya dito kay Ryu para gamit ang Iron Sand, hindi na nga muna daw mabalik ni Ryu yung kanyang katawan. Kaya ang ginawa dito ni Ryu, nagsummon na lang ito ng mga claw grinds. Kaya ang kasunod niya na sinasabi, Sage Mode Mitsuki uses his snakes and Sarada uses Katon to attack claw grinds, but there are too many of them. So yun nga, umatake na uli sila dito, sila Mitsuki at Sarada, pero mukhang walang kwenta pa nga rin daw yung mga ataking ginawa nila dito dahil nga sa dami ng claw grinds. At ang kasunod naman na sinasabi, Yodo is in danger from a claw grind biting her, so Araya uses his blade to attack it but fails to cut it completely, getting stuck. So awit nga mga sir, heto na ang problema. Yodo is in danger from a claw grind. So tulad nga na sinabi natin nakaraan, si Yodo nga magiging pabigat dito. Ngayon syempre kailangan siyang iligtas. Kaya ang ginawa dito ni Araya ay inatake yung mga claw grinds gamit ang blade niya. Pero anong nangyari na stuck ito at hindi nahihiwa yung mga claw grinds. Kaya ang kasunod na nangyari na sasabi dito, Ryu uses this opportunity to get rid of Araya's blade by teleporting the claw grind back. So yun na nga ang problema dito mga sir. Nakuha na nga ni Ryu ang blade na ginagamit ni Araya na pinangka-counter niya nga sa Iron Sun ni Ryu. Kaya nga ang sabi sa kasunod, they don't have Araya's blade to counter Ryu's Iron Sun anymore, so they are in trouble. So ayun, yari talaga kayo dito mga sir, anong gagawin nyo? Wala na kayong pang counter sa Iron Sun ni Ryu. At kaya nga ang huling sinasabi dito mga sir, last page of the chapter is Matsuri is still trying to devour Konohamaru. So ayun mga pare ko, yari na. Mukhang gusto nang lamunin ni Matsuri itong si Konohamaru. Kaya ano nang ang gagawin dito ni Konohamaru para magawang labanan ito o palagan si Matsuri? Dahil nga mukhang hindi ito napapanatag sa nangyayari sa kanya patungkol sa pagsiselos nito. So yun nga mga sir, ang ating spoilers para dito sa Boruto 2 Blue Vortex Chapter 19. So dahil nga spoilers pa lang ito, abang-abang tayo guys sa ating full review para sa mas detalyado pang pangyayari o makaganapan sa chapter na ito. Hanggang dito na nga muna tayo guys at maraming salamat sa inyong panonood. See you sa ating full review. Hanggang dito, Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.